Magandang umaga po mga kapatid. For announcements po, I would like to invite everyone mamaya po sa ating AWA program na tayo po ay bumalik para po sa ating po mini concert. Dapat school mo ko dito. Hindi po magandang umaga at Sabado sa ating lahat. Sa pagdako po natin sa ating divine service na iskola ng nilahan ng bawat isa na ating pong ito ng ating mga pusong isipan sa pagsamba, pagkikinig, at sama-sama po natin purihin ng Panginoon sa umagang ito. Nais po namin yung paalalahanan na bawat isa na ang ating pong mga device ay ilagay po natin sa silent mode. Sa ganun ay hindi po siya mag-cause ng parang disturbance during our service. Ang ating mga anak ay ilagay po natin sila sa ating mga tabi upang sa gayon ay matrain po sila na mag-attend ng ating divine service sa murang pinay. Ganun din po sa bawat sa atin, ating pong maintain ang kapayapaan, ang solemnity ng ating pong worship sa umagang ito at ating po sama-samang damahin ang mga mensahe, mga aral at ang karanasan ng pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Bago po ako magpatuloy, bago tayo mag-proceed, nais ko lang basahin sa Psalm chapter 30 verse 4. Sabi, "Sing praises to the Lord, O you His saints, and give thanks to His holy name." Tayo po ilalakon sa ating divine service sa umaga. Mga kapatid, kapag ako po nag-speak, check. Kapag ako po nag-speak ay ang scripture reader po talaga ang may stress. Kasi pag tinatanong ako ano ang scripture reading, lagi kong sinasagot kung ano ang paborito mong talata. Siya talaga maghanap. Good thing na kanyang napiling talata, mga kapatid, ay isa sa gagamitin ko ang sa conclusion na pagkasabi doon, create in me a clean heart, O God. Mga kapatid ko, sa umagang ito, ay gusto ko kayong dalhin sa isang kwento. Ang oras na po ba kayo dito? 11:42 a.m. na po sa aking relo. So, meron na po ako 15 minutes, siguro. Pag mapahaba, ako kasi mga kapatid, napapapikit ako sa mensahe ng awit. Parang pag narinig ko na nakaka-bless talaga din.
napapapikit ako, napapahaba ang aking message mga kapatid. Kaya kung mahaba man at lalagpas sa oras, sisihin niyo yung kumanta. Hindi po ako. Ang title po ng ating topic ngayong umaga, Real Talk when grace is hard to accept. Ito yung masakit. Ang biyaya o ang awa ng Diyos minsan, napakaganda pakinggan kapag na-apply sa atin. Pero, kung ang biyaya ng Diyos ay na-apply at nakita natin na gumagana sa iba, lalo na kung sa tingin natin, kalaban, parang ang hirap tanggapin ng awa na yun. Dalhin ko kayo sa kwento sa Bible na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay umupo at kumain kasama ang mga talamak na makasalanan sa panahon nila. Kung sa panahon natin mga kapatid, ang talamak na makasalanan, name it, maraming ayaw siguro, talamak yun. Drug addict. Ano pa ba? Sitwasyon. Mamamatay tao. Scammer. Ha? Sugar roll. Hostess. Corrupt na mga ha? Yun yung sa tingin natin na talamak na makasalanan. Imagine this. Ang ating Panginoong Hesus pumunta dito sa Las Piñas at ang una niyang pinuntahan at nakasama niya sa apagkainan ay itong mga taong talamak na makasalanan. Tapos nandun kayo. Panginoon, wait lang. Lasapat lang, nag-concert ang Soul Seekers Family Ministry at nandun kami Panginoon na. Wait lang, nasabat ng Panginoon, nag-ikapo kami bakit hindi kami ang kasama nyo? Bakit sila? Dadalhin ko kayo sa kwento niya mga kapatid. Ito yung talata. Luke chapter 15, verse 12. Now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him. And the Pharisees and scribes grumbled, saying, itong taong to, tinatanggap ang mga makasalanan, hindi lang basta makasalanan, talamak na makasalanan. At kumakain pa kasama sila. Ang kasunod nito mga kapatid, ay kwento ng ating Panginoon ang tatlong parabola. Una, parabola ng lost sheep. Pangalawa, parabola ng nawawalang barya. At pangatlo ay parabola ng prodigal son. Doon ko kayo dalhin. Isa ko ng konti. Hindi na wala ng palipilig ito. Real talk na tayo agad. The story of the prodigal son. Gusto kong bigyan siya ng emphasis ngayong umaga. Alam natin yung kwento, pero gusto kong bigyan ng emphasis. Like this. Para maintindihan natin, ang custom nila, ang kaugalian sa panahon nila, kapag ikaw prominenteng tao, ang tatay kasi sa kwento, prominenteng tao, ang pamilya na prominent family sila mga kapatid. Dito ba sa Pilar Church, anong apelido ang nandito? Binanggit ni kapatid yan nila, mga Bayot family, Arellano, Ambat, mga prominenteng pamilya yon doon sa Amadeo. Kaya, mga politiko yon, politiko. Tapos, sa church, meron tayo sa church na gano'n na minsan sa church, ewan ko, napapansin nyo pag elder sa church, medyo nakakangat konti sa buhay. Mapapansin nyo yun? Nakakangat konti sa buhay kasi sila yung lalapitan natin ka na tulong sila yung lalapitan. So, prominent. Itong kwentong ito, ang family nila, prominent family sila, na marami silang ari-arian. Ngayon, ang custom nila mga kapatid,
Sila po ay Hudyo. Wala pong baboy sa kanilang lugar. Okay? Lahat ng alaga nila may camel. Ang purpose ng camel ay transportation. Donkey. Kung sa panahon natin, Mustang to. Mustang, Corvette. Ha? Yung alam, ano yung sasakyan na may payo? Na pinili lang yun dahil sa payo? Rolls Royce? Rolls Royce. Rolls Royce. Yeah, Rolls Royce. Ganon. Kung sa panahon natin, ganon to mga to. Kasi may camel sila. Eh, ang camel ginagamit nila ng mga businessman. Eh ano bang ginagamit ng mga businessman dito? Di ba yung mga LC, Land Cruiser, bulletproof pa? Di ba? Yan yung mga sa panahon nila. Ngayon, since ang custom nila ay kinakailangan antayin mo munang mamatay ang iyong mga magulang bago ka tatanggap ng mana. Kaya napakalaking insulto sa panahon nila, and remember this, Hudyo sila. Napakalaking insulto sa panahon nila kapag kukunin mo na yung mana mo, nabuhay pa ang iyong magulang. Eh ito ang kwento. Dalawang magkapatid, yung mas batang kapatid, kinuha niya ang kanyang mana in advance. Sino ko sa inyo rito may malaking manahin? Lupa. So, ang sabi ng batang kapatid, batang anak, tay, kunin ko na yung akin. Eh, ang problema, wala silang bangko. Hindi maka-issue ng cheque yung tatay. Kita nyo ang setting? Gusto ko maintindihan nyo to. Sa panahon kasi natin ngayon, madali na. Issue cheque, bank transfer, okay ka na. Sa panahon nila, hindi. Ito pa, marahil itong ginawa ng tatay. Sa dami ng kanyang ari-arian, pinapaskilan niya ang kanyang mga kalupaan na for sale. Kasi ibibigay niya sa anak niya eh. Saka nyo, yung mga camel, yung mga Rolls Royce, yung mga Land Cruiser, nilalako niya. Marahil gusto ko intindihin itong kwento na ito eh. Parang gusto ko intindihin. Siguro kumakatok siya sa kanyang bahay. Opo. Oh! Naparito ka, pasok-pasok. Prominente. Pero yung gobernador kakatok sa pintuan nyo. Senador kakatok sa pintuan nyo. Ay, tuloy. Kung Pinoy pa naman. Masyadong ano eh. Pabalik ko sa pakuan. Kaya na Pinoy eh. Kain ka. Lalabas pa ang Pinoy kasi pagpapakain ng bisita. Lalabas yung mga bamasagin, di ba? Na plato, na baso. Pero pag walang bisita, yung tupperware. Nakakala? Kapag may bisita matutulog sa bahay, lalabas yung kumot, punda, unan, na amoy alikampor. Puti-puti. Yan, malagi yan. Siguro gano'n ka yan. Nandito ka, sir. Pasok ka, sir. Pasok. Tuloy. Alam sa akin, sir. Nandito ako kasi gusto kong ibenta ang aking 100 camels sa'yo. Bakit? Siyempre, may dialogue yun, may conversation yun. Hindi pwedeng, bili ko na. Bakit ang dahilan? May utang ka pa na mo. Kinukuha ng aking anak ang kanyang mana. Knowing their custom, it was a great insult sa isang anak na buhay pa ang ama. Kukunin mo yung mana mo. Marahil, sinasabi ng mga kaibigan niya, baka walang kwenta naman yung anak ko. Walang galang para ka nang pinatay. Eh, ang tatay sa kwentong puno-puno ng pag-ibig, okay lang. Basta mabigay ko lang yung pasa. Moving forward, nabenta siguro ang portion na papunta sa anak niya, ibinigay niya sa anak niya ng buo. At ito ang kondisyon. Kapag kasi kinuha mo ng iyong mana, habang buhay pa ang iyong tatay,
kukunin ko yung pagkakilanlan ko sa iyo bilang anak. Kukunin ko ang iyong royal ring at iyong royal robe. Masundan niyo? Yan yung kwento. Summarize ko na medyo may konting thrill. Aalis ka na. Umalis ka sa malayo kasi kung dito ka at tinuturing na kitang hindi anak, babatuhin ka ng mga tao hanggang mamatay. Alam ng anak yon. Kaya ang ginawa ng anak, sangayon sa kwento, pumunta siya sa ibang lugar. Hindi na Hudyo. Kasi meron ng baboy. Kumain siya lang sa mga baboy. Tama? Nasundan niyo ba ito? Alam niyo ba ito? Pumunta siya dun sa ibang lugar, doon niya nilustay ang lahat ng pera na minanan niya. Sa madaling salita, naubos at dumating ang tagutom sa lugar na yon at wala siyang pakain, napunta siya sa lugar na puro baboy ang kanyang kasama at kung ano ang kinakain ng baboy, yun din ang kanyang kinakain. Hindi siya sanay. Prominente siya eh. Gusto na niyo? Sa bahay namin, ang mga katulong, ang mga driver, ang mga tagalinis, ang mga alipin ng aking ama, kumakain ng tamang pagkain, tinapay, kami ng tupa, pares, beef steak, lamb steak, steak na kasi alam ko eh, turkey steak. Ako, etong kinakain ko, babalik ako sa aking tatay. Babalik ako sa aking ama. Babalik ako dun. Babalik ako. Pero hindi bilang anak. Babalik ako bilang isa sa kanyang mga alipin. Hindi ako dapat para maging anak. Bumalik siya mga kapatid. Meanwhile, 1,000 years later, diba ganun sa Facebook? Meanwhile, itong imagination ko sa tatay ng punong-puno ng pag-ibig, hindi siya natutulog, hindi siya nagpapahinga, patuloy siyang nag-aabang sa kanyang anak na bumalik dahil one day, pag ito bumalik, dala-dala ko na ang singsing, dala-dala ko na ang robe, tatakbuhin ko talaga to para hindi makita ng mga tao, para hindi siya mamatay kasi anak ko siya. Gets mo ba din? Gusto kong i-picture nyo. Siguro may naka-invento na ng rocking chair. Siguro siguro kumano na ng tatay. Naandog. Hindi pwede. Dapat sa na meron siyang nakitang tao na mapalapit. Tayo tayong damit. Uhaw na uhaw. Utot na utot. Malayo pa lang nakita ng tatay na anak niya. Ang ginawa ng tatay, mga kapatid, Hudyo to mga kapatid. Alam niyo ba ang Hudyo bawal tumakbo? Kaya nga merong walk softly in the sanctuary. Papafinder, di ba? Bawal tumakbo kasi ano ka, garapal ka tingnan pag tumatakbo ka sa mga Hudyo. Tapos ang prominenteng suot, makakapal ng tela. Alam niyo yung nahati sa templo na curtain, gaano kakapal yun? Yung between the holy place and the most holy place, para yung Shekinah glory, nagsiko pa nga gagamitin ng high priest at hindi niya pwedeng tingnan yung Ark of the Covenant. Tapos meron niyang silang bell
ang high priest kasi kapag hindi na tumutunog ang bell, ibig sabihin mayroong isa na hindi humingi ng tawad, namatay yung high priest. Ganon yung earthly sanctuary. Ihudyo to, prominente. Ang suot nito mabigat, makapal ang tela. Bawal tumakbo. Pero ang ginawa niya, hindi ko ma-imagine. Inangat niya siguro kasi gusto niyang unahan ang kanyang anak bago pa makita ng mga taong pamatay. Pero ang pag-ibig ng ama. Anak, anak, anak ko, anak ko! Dali-dali sinuot ang singsing at robe, yun ang palatandaan na tinanggap siya ulit, bawal nilang batuhin ito. Bumalik ka. Ang patawarin mo. Patawarin mo. Alipin niyo na po ako ngayon ng ulit. Saan niyo po ako? Ano gusto niyo mo ito sa akin? Hindi, anak kita. Katayan yung pinakamaganda. Yung pinakamataba at gawing bulalo. With broccoli. Sama ang nasa bulalo ng broccoli. Ano na? Party na. Habang nagpa-party, habang nag-prepare, at syempre, announcement yan. Meron niyang i-imagine ko, siguro may fireworks. Siguro lang ha, hindi ko alam. Siguro may fireworks. Basketball lang. Habang nag-iingay na doon sa mansyon nila, ang panganay, siguro ang panganay ay nagpapastol, nasa grapes ng vineyard nila, tinitingnan. Oh, kumusta? Okay, overripe, tapon. Masyadong hilaw, paano pa si Kaso? Guess nyo? Tapos nung nakita niya, nakita niya, meron, dali-dali siyang uwi. Pag uwi niya, knowing the temperament, ang ugali ng panganay, medyo bossing to. Kasi, yung reaction niya sa dulo ng kwento, iba eh. Iba yung kanyang temperament. Siguro, ang mga bata-bata, mga bodyguard, mga utosan, ito eh. Galit na galit yan nun sa bunso. Baka magkagulong, baka magkasuntukan, baka ano gulong natin. Dumating ang panganay. Uy! Anong meron? Ba't ganyan? Maganda ang ano namin sa bahay. Anong meron? Yung dalawa siguro. Ngayon na yung dalawang utosan yung gagawin nyo. Ah, sir. Ano meron? Sir, ikaw na. Baka masampal. Ikaw na ka. Ah, sir. Dumating yung kapatid mo. Kaya ng party. Posible pa nga, natsambahan yung pinakamatabang kinatay, alaga pa nung panganay eh. Diba? Posible yun. Marahil, ganun pa nga ang nangyari. Hira naman yan. Ba't tinanggap ng tatay yan? Alis ka kayo dyan! Ha? Hindi siya pumasok habang nagpaparty. Sabi niya, Ama! Yang anak ko! Una, sinabi niya, Ama, ba't naman ganun? Ako lagi ako sa tabi mo. Lagi akong umaalalay sa'yo. Hindi kita iniwan. Pero bakit ganon? Bakit ganyan naman ang ginawa mo dyan?
lang naman. Point number 1. 3 points lang tayo ngayon. Point number 1. Performance. Ito yung text. Luke 15:24. But he answered his father. 29, sorry. Luke 15:29. But he answered his father, Look, these many years I have served you. I never disobeyed your command. Hindi ako, sumusunod ako sa iyo palagi, Ama. Ba't naman ganyan? Yet you never gave me a young goat para mag-celebrate kami ng kaibigan ko. Performance. Mga kapatid, ang Greek word ng salitang serve sa talatang yan ay dulio. Ibig sabihin, to serve as a slave. Sabi ng kuya, ilang taong kitang pinagsilbihan. He didn't see himself as a son. Parang empleyado lang ang tingin niya sa sarili niya. He believed his father's love was something to be earned through performance. Kaya noong binigyan ng libreng awa o biyaya ang kapatid niya, sumabog siya sa galit. When grace is hard to accept. Mga kapatid, sabi ni Ellen White, Christ Object Lesson, page 207. The older son had been living a life of duty, of hard work, but without the spirit of love. He felt that he had been unrewarded for his faithfulness. He stood outside nursing his grievances, refusing to join the feast. Wow. Dahil lang sa pagiging emosyonal at ang kanyang reaction ay sumabog. Real talk. Nakaka-follow kayo kay Real Talk Guards. Hindi ko siya i-recommend na i-follow. Pero dumadaan lang sa word. Nagkaroon ng idea. Real talk. Tandaan nyo. Sometimes, emotions are temporary. But reactions are permanent. Galit, lilipas yan. Pero the way you react while galit ka, baka maging permanente yan. Baka marami sa atin ngayon parang empleyado na lang kung titingnan ang paglilingkod natin sa Diyos. Todo gawa sa church, laging present, pero deep inside, nagbibilang tayo ng puntos. At akala natin utang sa atin ng Diyos ang pagpapala. O binabayaran tayo ng Panginoon sa tuwing tayo ay pinagpala. When we think our spiritual resume makes us special, mga kapatid, grace becomes hard to accept. Because grace implies that we are all empty-handed beggars. Kapag may nakita tayong dating makasalanan o backslider, na biglang pinagpala o binago ng Diyos, nakakaramdam tayo ng hindi. Ang inyong mong lingkod, hindi ako nagmamalaki sa aking sarili. Ang pinagmamalaki ko po ay bunga po ko ng awa ng Diyos. Backslider po, mga kapatid. Nabanggit ko na dito, no? Muna ako nag-speak dito. Naging drug addict ako noon, drug pusher pa, nung namatay ang tatay ko. Tapos lahat ng bisyo, naranasan ko. Babae, yung asawa ko ay ka-27 ko yan eh. Hindi pa ganito ako dito, mga kapatid, ha? At yun, yung pinatay ni Adventist sa pulis, sa Osami City. Sino taga Osami City ito, mga? Ako kasi taga Pagadian. Bisaya po ako. Pagadian City sa Pagadian. So, Osami City ay ano lang yan, 100 pesos lang pamasahe galing sa amin. Mayor na Osami si Mayor Paruhilo na namatay kasi drug lord. Totoo yun. Ako magpapatunay na totoo yun. Naantay lang ako tawagin sa Senado. Kasi doon ako kumukuha kay Paruhilo eh. Sa kanila ako kumukuha. Kasi solid yung kanilang item. Yung
kanilang ano doon, yung drugs. Solid talaga. Dinadala ko sa Pagadian at yun ang aming nire-repack. Ano ba yun mga kapatid? That was 2002 to 2008. Yung 6 years na yun, yun yung darkest na buhay ko. 2008, malis ako sa Mindanao, punta ako ng Luzon, tapos 2009, nandiyan ako ng 1,000 missionary, tapos lundag tayo, 2010, 2011, nakilala ko ang aking asawa, best friend ko siya. Strategy yan eh. Best friend ko siya, best friend lang kami, isang taon, tapos na-end-up siya sa akin. Na-end-up din naman ako sa akin. Ako unang na-end-up. Plano ko yung best friend eh. Naging kami, nag-inasal kami 2013, tapos may dilubyo ulit na nangyari mga kapatid, 2020, na-scam po kami ng 13 million pesos, 3 million sa amin, sa amin, 10 million sa mga tao. Ako ang naka-front, maraming admin fees. Na-scam kami. Suffer ako ng depression doon. Hanggang sa sobrang desperado ko mga kapatid, sumama ako sa sindikato. Na-meet ko na yung pinakatatay ng lahat ng scandal sa buong Pilipinas. Kung magkwentuhan tayo mamaya, meron kayong alam na, hey, Brother G, may gold, hindi totoo yan, scam yan. May blue diamond, scam. Click ads, scam. Ano pa ba? Toko, scam. Pariana, scam. Sila rin. Ang biktima lang naman nila mga kapatid, si Joseph Persto Estrada, biktima nila. Yung sindikatong na napuntahan ko. Napuntahan ko doon mga kapatid kasi may nakilala ko, along the way, may nakilala ko na taga-CIDG at saka Interpol. Naka-record kayo, no? I-crack nyo lang yan. Para, desperado ko noon, para sa operation na mabawi yung pera, mabalik sa mga tao. Pero walang nangyari pagbabalik ng pera. Apat na operation, nag-attempt kami, tatlong operation nag-attempt kami, hindi umubra. Yung pang-apat, ako na gumawa. Pero hindi pa rin umubra. Itong pangatlo, ang exciting. Kasi, dito ko nagulat ako dito. Kwento, bilisan ako dito na ito. Itong pangatlo ng operation. Patawid ng pera, galing sa Europe, patawid dito, papuntang ibang bansa, Asia. Tapos tatanggap ako. Ang contact nila, yung sindikatong nasa lihan ko. Tapos para to test my credibility and my bravery, kung di ba ako dadagain sa operation, ako ang friend nila. Nagmula ako, nagmula mga bankero, mayroon pang ex-mayor, hindi ko lang sasabihin kung saan, ang lugar, may mga politiko. Doon, doktor, you're too young for this transaction. Sa akin, yung bankero. Sabi ko, yes, I may be young at age, but this transaction is just my playground. Ang totoo, no? Okay lang. Okay, you've got balls, you've got, solid ka. Sige. Kaya mo ba? Meron ba kayong AMLA immunity? Sabi ko, sir, there's no such thing as AMLA immunity. Only global immunity at meron kami. Kahit wala. Kasi fraud lang din yun eh. Okay, let's continue our meeting after we eat. Sige, kain muna tayo. Order na mga kapatid. Nakamask yun kasi pandemic patient. 2020 mga kapatid. I tell you, 2020 hanggang 2021, yan yung buhay ko mga kapatid na araw-araw ako nagiinom. Kasi hindi ako makatulog. Nababaliw na ako, nakakita na ako ng mga bagay na hindi na nakikita. Para lang makatulog ako, iinom mo. I tell you, backslider ako kapatid. Pero, inanoint ako last month ng 2021 ni Pastor Edgar Brian Tolentino ng Lifting Christ. Inanoint niya ako and I treated that as my rebaptism. Nung kumakain na kami, ito yung exciting. Kahit uminom ako, hindi pa na ako makain ng baboy na. Kasi yung purpose ko naman ng pag-inom para mapagod lang yung katawan ko eh. Yun lang yung purpose. Hindi bisyo. Order na ako. Ayoko nang may pork at ano. Hindi exciting. May dalawa doon na parehas ayaw ng baboy. So tatlong kami.
Sila sa akin kasi kumain ako. Anong name mo? LJ po. Taga saan ka? Taga Cavite po. Kaya taga Cavite din ako. Isip-isip ko. Oo nga po, taga Cavite ka. Ay, kilala ko na. Kilala kita eh. Okay. Okay lang ba na, no? Nasa 5 natin, ay gawin natin pang-anim. Ang gawain. Okay po, basta totoo. Ang question mark sa akin, ano ginagawa nito dito? Hindi ka nagawa, ito ba't nandito ka? Second, okay, I'll give you the benefit of the doubt kasi parehas na tayo, excited ako doon, sino ako para masigahan ka. Parehas na tayo, lumalangoy sa kasalanan ngayon. Fraud to transaction eh. Alam ko at in the first place, na fraud to transaction to. Ang gusto ko lang mangyari, magkapera kami sa kanila. Kaya sabi ko sa kanila, okay, transfer mo na kayo ng 2 million sa account ko. Tingnan natin kung totoo ba kayo may pera talaga. Gumano na ako, kaysa mag-uusap kayo ng 60 billion euros. Just 2 million pesos, transfer to my account. Tingnan natin kung kumura pa. May pera pa talaga kayo o wala? Ako na gumano. So meeting, nakatatlong meeting kami. Nangyari, walang nangyari. So yun lang yung isi-share ko muna sa inyo. Kaya hapon siguro yung iba. Ito yung ito yung point. Bakit ko sinasabi to? Kasi nga, isa akong backslider, isa akong makasalanan na binago ng Diyos. Marahil, may mga taong naiinggit at hindi tanggap ang biyaya dahil may isang makasalanan na kilala mo. Backslider na kilala mo. Na binago at pinagpala ng Diyos, hindi mo matanggap yun. Kung ganyan ang puso natin mga kapatid, sabi dito, we are trapped in performance. Ask God to control your emotions today so that pride won't knock you out of the celebration. Ito yung sinabi sa talata kanina. Create in me a clean heart, O God. Second point, resentment o sama ng loob. Tingnan ninyo. After tinitingnan ng panganay na anak, ang kanyang performance compare sa performance ng kanyang kapatid, ang sama ng loob ay umusbong sa kanya. At take note, kapag masama ang loob ng isang tao, marahil makikwento niya ang wala sa totoong kwento. Tingnan niyo to. This is very biblical and very interesting. Alam niyo nung pumipropel ko itong mga kapatid sa hobby ko, wow, ganito pala ang tao pag ganyan. Nadadagdagan ang kwento. Basahin niyo ang Luke 15, kung may mabasa kayong ganito. Diba ang panganay lang nagsabi? Luke 15:30. Sabi ng panganay, yan anak mo. Tingnan niyo, hindi niya tinuring na kapatid. Yung anak mo, yung ari-arian mo, yung mga kayamanan mo, inubos niya sa mga prostitute. Inubos niya sa mga bayarang babae. Tingnan ninyo ang narrative kung may bayarang babae bang nakasalamuha ang batang anak, ang kababatang kapatid. Wala. Wala sa kwento pero dinagdag ng anak, ng pangalan. Dahil galit siya. Dahil masama ang loob niya. Kaya nga mga kapatid, emotions are temporary but reactions sometimes naging permanente. Kasi once masabi mo na, mahirapan ka ng bawiin. Once masaktan mo na, because of reaction, mahirapan ka ng bawiin. Kaya sabi dito, ayaw niya nga tawaging kapatid. Sabi ba sa tatay niya, anak mo. At ipinagmukha pa niya ang mga lupang kasalanan nito. Ito pa matindi. Dinagdagan pa niya ang kwento tungkol sa mga prostitute kahit wala naman sa text. He could not move on because he was nursing his anger. He chose to lock himself in a prison of resentment. Sama ng Lord. Object lesson, 209. By this elder brother were represented the unrepenting Jews of Christ's day and also the Pharisees in every age. Kasama ang Pharisees ng May 30, 2026. Kasama in every age. Sabi niya. This is a reminder of people that cannot see that even their good deeds are defined by selfishness and pride. Real talk. When you refuse to forgive, you are building a prison. And the prison locked inside is you.
Let's be honest. Sino ba ang hindi mo matawad ngayon? Sa isip mo na yun, huwag kang sabihin. Sino yung taong paulit-ulit mo pa rin sinusumbatan sa isip mo dahil sa nakaraan nila? Ito masakit eh. Pag ikaw mismo ang naging biktima ng kanilang kasamaan, ikaw ang nagrabyado, mas papapatawarin mo. Ito yung kwento ko. It is hard to accept grace when we want justice and punishment for others, but mercy for ourselves. When we refuse to move on from people's mistake, naging katulad tayo ng kuya. We must pray for God to control our temporary anger and bitter thoughts para hindi natin tuluyang harangan ang biyayang gustong ibuhos ng Diyos sa iba at sa akin. Alam nyo, again, I may be harsh, pero I'm not unmoved. Nung ginagawa itong sermon na ito, meron akong gusto patamahan. Honestly. May pinagdadaanan kami ngayon. Meron akong gusto patamahan. Nung ginagawa ko ito. Pero kung nangyari dulo, ako tinamaan. Bakit? Point number 2. Unconditional mercy. Luke 15:28-31. He became angry and refused to go in. Anong ginawa ng tatay? His father came out and entreated him. Son, you are always with me, and all that is mine is yours. Ito ang pinakamagandang bahagi ng kwento ng kapatid. Kahit hindi maganda at bastos ang ugali ng panganay, hindi siya iniwan ng ama sa mundo. Ito yung malupit eh. Habang ginagawa ko itong sermon na ito, may gusto akong patatamaan sa isip ko. Pero ako ngayon, ang dinudurog ng Panginoon kasi even the mercy and grace of God ay para din doon sa taong gusto kong patamanan ayaw ko patamanan. Imagine. Pero kung paanong tinakbo ng ama ang bunsong anak sa kalsada, ang ama rin ang lumabas ng bahay para pakiusapan ang galit at siloso ng kuya. Ayoko magamit ng word na compromise. Compromise is a very heavy word for God. Never nag-compromise ang Diyos. But He humbled Himself na nagmumukha ng kompromiso. Ba't ko sinabi? Hudyo, bawal tumakbo, yet tumakbo siya. Para iligtas ka. Prominente kang tao, nag-party kayo, iniwan mo yung celebration for the sake sa isa mong anak. Ito yung ginawa ng Diyos. The Father, hindi nabawasan ang pagmamahal ng ama sa kuya nung pinatawad niya ang bunso. The Father showed mercy to an emotional, angry son, hoping the son would realize na temporary lang ang galit mo. Pero permanente ang pamilya. It is the ultimate reason. God's grace is so hard to accept because it is so radically generous. It covers both broken sinner and the bitter legacy. Para rin sa kanila ang awa ng Diyos. Sampal sa akin ito mga kapatid kung ginawa ko ito. At habang ginagawa ko ito, ang immediate ko kasi naisip, sabi ko, ako yung prodigal son. Gusto bumalik ako, ang daming galit sa akin. Sila yung panganay na anak. Ngayon, ang wisdom ng Diyos binigay sa akin na mag-focus ka doon sa panganay na anak at tingnan mo may liwanag doon. Nung nag-focus ako sa panganay na anak, nakita ko liwanag na pati pala yung panganay na anak ay may awa ang Diyos doon. Therefore, LJ, yung emosyon mo ngayon, para doon sa mga taong
bitter, basher, o sino man yang mga yan, tanggalin mo. Kasi sila din ay cover ng awa ng Diyos. Object lesson 209. The Father's pleading with elder son was God's tender appeal to the Pharisees. Did the elder brother go in? Did he receive his brother? We are not told. The parable leaves the story open. Mga kapatid, real talk. God's grace is not a pie where if someone gets a big slice, yours becomes smaller. Kinakausap tayo ng Diyos ngayon. Lalo na kung tayo yung kuya na naging cold, cynical, at hard-hearted sa loob ng iglesia. Sinasabi ng Diyos sa atin, my child, bakit ka nandyan sa labas, sa dilim? Pumasok ka na dito sa loob. Tuloy-tuloy ang awa ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kahit may mga pagkakataong nabubulag tayo sa inyo, He doesn't give up on us just because we are struggling to accept grace. Mga kapatid. Yun. The parable ends without telling us kung pumasok pa sa parte ang kuya o hindi. Open-ended ang kwento dahil ang totoong katapusan ng kwento, isusulat natin ngayon sa ating mga sarili. Ang totoong tanong ay para sa atin. Ikaw ba ay papasok sa loob? Kung mananatili kang bitter dahil sa mahirap tanggapin ang biyaya ng Diyos, remember this vital truth. Huwag mong hayaan ang pansamantalang inggit, pride o galit mo ang permanenteng paglayo sa iyo sa piling ng Diyos. As what our sister said, read earlier, O Lord, create in me a clean and pure heart, O God. Mga kapatid, habang pinapakinggan po natin ang mensahe ng awit na awitin ng Soul Seekers Family Ministry, pagbulay-bulayan natin ang mensahe nito. Kung may maliman, bangon. Bangon. Kung mayroon mang namumuong emosyon at negatibo, lapit sa Panginoon. Kasi siya ang Alpha at Omega. Siya ang unang ulit. Siya ang author and finisher ng ating buhay. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano ang kwento niyo. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano. Kayong nakakalam niyo. Just be real yourself. Kung meron ka negative emotions against one of your families, friends, churchmates, please, sabay-sabay tayo. Ilapit natin ang Kristo. Bangon, lapit kay Jesus, and grace is easier to accept. Please stand and let's pray. Dakila namin Diyos na nasa mga langit, Panginoon, ngayong tanghali, Panginoon, lubos po ang aming pasasalamat. Ako, personally, O Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyo.
dahil sa message na ito, nabuksan ang aking kaisipan na sometimes ako, kung minsan kami, we are the victim, but in a long run, naging kagaya din pala kami nung panganay na anak sa kwento. O Diyos, salamat sa iyong walang kondisyon na awa. Salamat sa inyong biyaya na ibinigay niyo po sa amin at ibinigay niyo po sa iba. O Diyos, dalangin namin, please Lord, like David, create in us a pure, clean, and have a self-evaluation ng heart, Panginoon, para makita namin ang aming mga sarili. At meron kami pagkakataon na ilapit sa iyo. Salamat, Panginoon, sa liwanag. Nawa, O Diyos, tanggalin ang kaisipan ng performance sa amin. Tanggalin ang kaisipan ng resentment, kundi manatili ang unconditional mercy ninyo sa bawat isa sa amin. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.